Every morning is a blessing. Amen? Kasi kahit may pinagdaanan tayo, pero blessing pa rin kasi nandito tayo ngayon na tumatayo at umaawit sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! No? Sino ba itong may mga kamag-anak na maging mayaman? No? No? May mga kamag-anak tayo na kagaya ng Henry C. Di ba? Cheese, si Ate Cheese, Bilyar, no? Di ba? Kaya meron tayong mga sometimes mga ninuno na mayayaman na, iba? Pero sa atin bilang isang hindi naman tayo gaano kayaman, pero na-bless pa rin tayo kasi mayaman tayo sa ating spiritually, no? Sa ating panloob. At kaya nga ang Panginoon dito, God's give power to get wealth. Naniniwala ba tayo yung kapangyarihan ng Panginoon ay magbibigay sa atin ng wealth, no? Yung tinatawag na pagpapalain ka at ibibigay, sabi ng Panginoon, yayaman ka. Kung sabihin mo, yayaman ka. Pero, di ba? Kaya nga, pag ginagawa mo, yayaman ako, dadami yung pera ko. Pero kung pag yumaman ka na, naalala mo pa ba si Lord? Naalala mo ba ang Panginoon? Di ba? Meron kasi sa atin, na pinangako niya na pag nakapera ako, pag nakapag-abroad ako, di ba? Meron ganun ibibigay ko yung para kay Lord. No? Kaya nga, minsan kasi, pag meron na tayong hinahawakan na blessing, nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Amen? Minsan kasi, nawawala sa isip natin yung nagbigay ng pagpapala para sa atin. No? Sabi dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, in IV version, but remember the Lord your God, for it's He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which is the sure to your ancestor it is today. No? Sa Tagalog, subalit alahanin ninyo si Yahweh ang inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen, no? Kaya nga mga kapatid, na kapag may wealth, may pagkakataon na tayo ay binigyan ng binuhos ng pagpapala ng Panginoon, huwag natin kalimutan ang Panginoon, Amen? Kaya nga na tayo na binuhusan na tayo ng pagpapala, nakakalimutan natin ang Panginoon. Amen? When we become wealthy, it becomes tempting to take credit, Di ba? Kung meron tayo, nawi-wealthy na tayo, merong mga temptation na dumating, Meron nga, yung para sa Diyos, kinukuha mo na di ba? Ay, bibili ko na lang itong iPhone 15 o 16 naman. Kasi darating na yung 16 September, di ba? Kaya, but this scripture remind us that is the Lord who gives us the ability to make money and become prosperous, Ang Panginoon, mayaman. Hindi na kailangan ng Panginoon na magbibigay tayo para sa Kanya. Ang Panginoon, mayaman na. Amen? Ang gusto lang ng Panginoon, kung ano yung nasa loob sa puso mo. To obey. Yung tinatawag na, para ito kay Lord. Hindi to para sa akin. Yung ganitong position, yung ganitong sahod na malaki, mababa man, para kay Lord hindi to sa akin. Kaya nga sabi nga na, hindi naman to si Lord na gumagawa, sa akin naman to. Ako nagtatrabaho, ako nagpapagod. Ako nagpupuyat. Ikaw na lahat. Ikaw na. Di ba? Pero, tingnan natin, sino ba yung nagbigay ng pagpapala sa iyo? Sino ba nagbibigay ng blessing na nandyan ka ngayon? Di ba? Nung dumating ka dito sa Middle East, kung nakatrabaho ka, ang dami mong hiniling. Di ba? Madaming kang pinag-pray na ito, Lord, pag nakakuha ako ng ito, bibigay ko talaga to. Yung first fruit ko. Di ba? Merong ganun Pero, pag dumating na, yung bagay na yon, nawawala si Lord. Amen? Kaya nga, in times, dapat natin i-honor ang Panginoon sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Sa ating trabaho, sa ating ginagawa, time, i-honor natin si Lord. Kasi sabi nga sa Proverbs chapter 3, verse 9, honor the Lord with your wealth, within the first fruit of your crops. Amen? Kaya nga, kahit blessing yan,
no, na ibinigay sa iyo, ibigay natin, iunahin natin si Lord. Kaya nga mga kapatid, no, minsan kasi nagwo-worry tayo, paano na lang yung bayarin? No? Paano na lang yung mga sinusuportahan ko? Paano magkulang na ito? Kung itong 10% na ito, yung ibibigay ko kay Lord, paano na lang? No? Magkukulang. Kasi nakabudget na lahat eh, di ba? Ganon tayo pag nasasahod tayo, binabudget na natin ito para sa anak ko, ito para sa bills, ito para sa bahay ko, ito pa sa sarili ko. Nasa huli si Lord. Di ba? Nasa huli. Nasa Lord sa huli. Pero kung tayo, kasi minsan kasi, di ba, pag ano tayo, pag sinabi, desire ang nauna, tapos income, tapos emergency. Di ba? Kung babasahin natin, di ba, di ba? Desire ito inuuna natin, tapos income, tapos emergency, dapat baliktarin natin, dapat unahin natin emergency. No, di ba? Ganon, kung nakikinig kayo about sa mga business, ganon ang sinasabi. Amen? Amen? Kaya para sa atin, no, bilang isang Kristiyano, no, nagtitiwala, nagtatrust sa ating Panginoon, unahin natin si Lord sa bawat araw, sa bawat sa ating financial. Kasi si Lord nagpro-provide sa atin. Hindi ka nagkukulang. Amen? Kasi nawo-worry tayo. Paano na lang kinabukasan, wala akong pera, wala na akong makain. Di ba? Pero may promise si Lord sa atin no? Kung meron tayong Bible, no, basahin natin, no, Matthew chapter 6, verse 34. Sabi dyan nito, therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. No? Each day has enough trouble of its own. No? Kasi nga sabi daw, kaya unahin ninyo magpabilang sa kaharian ng Diyos. No? Kaya nga mga kapatid, unahin natin. Kaya nga, wag tayo. Bahala na yung bukas na yun. Mag-worry sa kanyang sarili. No, di ba? Kaya nga, mga kapatid, no, kung nag-worry tayo about tomorrow, para tayong sige, araw-araw na lang na-worry tayo, di ba? Kaya nga, kalimutan natin kung ano yung kinabukasan. Bahala na siya doon sa kanyang buhay na yon. Para sa akin, ang Panginoon ay unahin ko. Dapat ganun, mga kapatid, no? Kaya nga, ang pangako ng ating Panginoon dito, no, na huwag tayo mag-worry about tomorrow, no? Unahin natin kasi araw-araw binibless tayo ng Panginoon. Kaya nga sa fear in the Bible, 365 mention in the Bible in fear. But in 1 year, di ba sabi ko nga, in 1 year, how many days in 1 year? 365 days. Amen? Kaya huwag tayong matakot na maubusan. Kaya ni Kuya Moy, 3 buwan na maging hindi para kasahod. Kuya Moy, palala lang, no? Hindi lang ikaw naging 3 buwan, mayroong dating mga kasamahan din namin sa church, 6 na buwan. Amen? Pero hindi sila kinukulang ni Lord. Sinusupply din sila ng church. 1 taon na nga si John, walang sahod di ba? Kaya huwag tayong mag-worry. Kasi ibibigay ng Panginoon sa tamang panahon. No, amen? Kaya nga, hindi pa binigay ni Lord kasi baka magasto mo, Kuya Moy. Di ba? Ang gusto ni Lord ipunin muna, Kuya Moy. Amen? Kaya nga, ipunin mo natin, Kuya Moy, kasi baka magasto mo. Bili mo pa ng mga, dyan, Kuya Moy. Di ba? Kaya may inilalaan si Lord para sa atin. Amen? Kaya nga tayo tumayo, ipanalangin natin ating ibigay para sa ating Panginoon.